Aling Marina, ang nanay ng kinakasama ni Ofelia. Aling Marina, kanina po tinanong ko kayo kung talagang tutol kayo kay Ofelia. At ang sabi nyo oo, dahil chismosa siya, yun lang? Gawan chismosa. At saka hindi po marunong makisama sa akin. Puro Paano pakikisama po ba siya sa inyo sa bahay? Eh paano po, aalis ako, namamalingka ako madaling araw dahil nagtitinda po ako. Kung anong iniwanan ko sa bahay, yun pa rin dinadatnang ko. Kahit na ano pakikisama ang gawin ko, maglalaba ako ng mga damit niyo. Gusto niyo, igungugin paano? pa ako sa labahan eh. Wait. Ano yun? Hindi totoo yan. Nginungod ka niya? Oo, minsan nilalabahan ko yung mga damit nilang ng pamilya niya, yung anak niya pang isa, ingungudgud niya ako. Bakit po kailangan ganun Hindi po, sabi ko lang, ayusin mo naman yung paglaba kasi nangingitim na yung Ganyan mga na damit. ganyan lang? Hindi Are you po. sure? Oo. Hindi po. Hans, gusto mo bang i-demonstrate sandali? Ikaw kunyari si Ofelia, tapos si Ofelia si Aling Marina. Dito ka. Nasusulsulan lang yun ng kapitbahay. Para lang, ayan. Paano? Naglalaba So, po naglalaba kung si ganyan. Hans. Sabi, ano ba yan? May mancha kayo, ginaganon pong Ay, gano'n. ganun? Opo. Sobrang Hans, smart po okay ka sana lang? sa akin. Okay ka lang? Pwedeng gumante? Pero, sandali po. Bakit niyo po ginagawa sa kanya yun? Hindi naman hungod na gudgud. Sabi ko, ayusin mo paglalaba mo. Slight ngudgod lang po. Hindi naman po. Ay, hindi. Kasi sabi niya, hindi daw po ngudgod na ngudgod eh. Konting ngudgod lang. Nako. Hindi daw niya gusto na makitang sinasaktan ng kanyang kaibigan na si Ofelia. Kaya ang sigaw niya, tama na, sobra ka ng biyanan ka. Narito po, si Ruth Sario. Pasok! Naku, Ruth! Bakit ikaw nakikipag-away? Teka. Uy, Ruth. Hindi yung kaibigan ko! Kanila! Ay, huwag Dati ka ka kailangan naman namin. wala kang karapatang bastusin yan! Ay, ba't I-respeto bakit mo! Para matuto ka ng respeto niya! Tulungan ko sila, nagpapakain ako sa kanila. Ikaw ang hindi nagpapakain sa kanila. Sandali. Wala kang pakialam. Bakit? Sandali po. Sandali lang po. Quiet lang po. Buhay Kalma lang lang. yan, ha? Mukhang Okay. chismosa. Aling Marina, kayo po ang naghahanap buhay sa bahay na yon? Opo. Hindi po. Hindi ba nagtatrabaho? May itong si nagtatrabaho Rando? siya, pero nagsusugal yan, kaya ayaw kami paalisin sa bahay nila. Kasi Ay, nagsusugal. kunyari na bahay, pero nagsusugal niya. Uy, palalim ang kwento. Pira ko ang sinusugal kong Ayun nga, tapos piso-piso, yung hindi puno, sa'yo. hihingi Ano? Ito totoo nga. Bisa sa amin, mapunta na pupunta sa'yo. Okay. Salip na mapunta sa pamilya niya. Sabi Wala sa'yo ka na nang pupunta. pakialam doon. Sandali, Ruth. Ano ba ang alam mo? Sige nga, ikaw nga magkwento ngayon. Lagi po kasi siyang umiiyak pag pumupunta sa akin. Lagi daw siyang pinagsisigawan itong matandang to. Eh siya, nakikita niya ba yung pagkakamali niya? Hindi niya nga nire-respeto to eh. Kung bigyan niya ng respeto to, di sana nire-respeto din siya, gagalangin siya, susundin yung gusto mo. Eh lagi mong sinisigawan eh. Eh, wala ka nang pakialam kung sigawan ko man yan. May makailan ako na kaibigan ko yan. Doktora, paano ba dapat makisama ang isang manugang sa kanyang biyanan para hindi ganito? Kasi marami tayong nababalita ang kwento-kwento na parang, yung biyanan ko, ganito, yung ganyan. Parang ito yung stereotype na napapanood natin sa pelikula na talagang parang nagbabangayan po. Paano ba talaga sila pwede magkasunda? May formula ba dyan? Una-una siguro dapat malaman ateng ng isang biyenan at saka ng isang manugang kung ano yung mga responsibilities sila. Alam niyo, sa pagsaside kasi ng lalaki, ang mga biyenan, financial assistance. Ang mga sa side ng babae, yan yung nagbibigay ng tulong, kahit papaano pag yung merong kailangang alagaan ng bata sa side ng babae. So ngayon, Aling Marina, kayo po, ang inyo pong role doon, syempre, kung may kulang ang inyong anak, kayo po ang magbibigay. Ngayon, kung pong sinasabi nyo na hindi marunong magluto itong si Ofelia, kayo ang magtuturo kasi kayo ang nandoon. Hindi kayo pwede magsabi na hindi ka marunong magluto. Unang-una, paano po kung sa kanya iba po yung timplanan nyo? May mga pagkakataon, pag bata ka pa, gusto mo maalat talaga. Pero pag matanda ka na, talagang lahat ng bagay parang sobrang alat. So, sasabihin mo, tatabangan. Hindi po pwede na kayo po ang magdidikta at hindi kayo pwedeng maging kompetisyon ng inyong manugang. Hindi po kayo pwedeng makialam. Kayo mga kasawsawan, anong boto niya magboto? Hans tayo!
Nako, eto na mga kasawsawan ang kinatatakutan ng maraming kabataang babae ngayon ang magkaroon ng manugang na hindi niya kasundo na nangyayari na nga dito sa atin ngayon at mukhang lalo pang lumala dahil itong si Mrs. abay nagdududa na merong mga ekstrang ginagawa ang kanyang kinakasama dahil di umano'y nahulihan niya ng kiss mark. Ang tanong ko sa inyo ngayon, aba, kanino kayo nakikisimpatya? Boto hands tayo, pula ba kayo o puti? Go! Nako ateng, maliwanag ang sabi ng mga kababaihan dito sa ating studio. Parang nararamdaman nilang may cause nga para magreklamo kahit papano itong si Ofelia sa mga nangyayari. Hindi na nga kasundo ang nanay ng kanyang kinakasama, aba may duda pa siyang mukhang may iba pa itong ginagawa. Kaya ang resulta ng boto hands, puti para kay Ofelia. Aling Marina, ano pasasabi ninyo? Nakitaan daw ni Ofelia yung anak ninyo, si Rando, ng kiss mark sa dibdib. Hindi ko po yun alam. Sila lang nag-uusap po no. Naririnig ko lang sila nagtatalo. Nagdududa siya na baka may babae. Biruin nyo, bagong taon pala, hindi rin pala sa inyo nag-celebrate. Pasko, hindi. Paano po kung totoo yun? Yan po yung hindi ko na po alam. Usapan na po nila mag-asawa yun dahil kung anong sasabihin nila. Nung Valentine ba bumawi? Hindi rin po. Nasaan siya nung Valentine? Kasama mo rin? Hindi rin po. Pero sa inyo naman siya umuwi araw-araw, gabi-gabi. Parang 2 oras lang po siya namamalagi sa bahay. Titignan lang yung anak. Gano'n nakatagal na ganyan ang sitwasyon? Simula po noong December. Simula ng December. Opo. Hindi po ba kayo nagtataka na gano'n ang ginagawa ng anak ninyo? Tinatanong ko naman po, ano, Ofelia, si Rando, nasaan na? Hindi ganyan ang tanong nyo, sinasabi. Ganon At ang sinabi ko sinasabi sa'yo. nyo, kaya alis na alis yung anak nyo dahil binubungangaan ko. Totoo naman. Mag-uusap kami, kayo ang lagi Ay nako, para matapos na ang away na ito, madalang na raw siyang umuwi ng bahay. Saan kaya siya naglalagay? Meron na nga ba siyang ibang babae? Narito po, si Rando Patok. Pasok! Kaya mo ka, kapal mo. Wag mo nang pensin mo. Diretsang tanong, Rando. Meron ka bang ibang babaeng kinalolokohan? Wala po. Wala po. Wala daw! Totoo kaya sinasabi nitong si Rando ay aalamin pa natin sa kanya sa pagbabalik na Randel, sino ka sa buhay ni Rando? Boyfriend po ni Rando. Akala ko ba best friend? Boyfriend pala? Maris Buenavente. Gustong-gusto ko talaga ang face-to-face, lalo na po itong heart-to-heart. Kasi po mas nalalaman namin kung ano na ang nangyari sa mga taong napayuhan ng ating mahal na trio. More power and God bless you all. Harapin mo